Gagawa tayo ng no-bake na banoffee pie. O may hinog na lakatan ba kayo dyan? Gawin na nating dessert. Nag-iisip pa ba kayo ng dessert para ngayong Pasko? Ay nako, eto na po. Hindi na kayo mag-iisip kung anong prutas ang gagamitin dahil ang lakatan ay laging available at hindi mahal. At kahit fancy ang pangalan ng dessert na ito ay nako, napakadali lang gawin. And ayan, eto ang ating mga sangkap. At syempre, ang star ng ating recipe ay ang ating lakatan na saging. So, konti pa to, magdadagdag pa tayo. At syempre, kailangan natin ng dulce de leche dahil banoffee. Banana, diba? And toffee. So, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng dulce de leche. So, unahin natin gawin yung ating dulce de leche. Meron tayo dito ang kaldero na may tubig. Ilulubog natin ang lata ng kondensada. Isang lata lang ng dulce de leche ang gagamitin ko, pero dalawa ang lulutuin ko na kondensada para may extra ako at hindi naman sayang yung ating pagpapakulo. Takpan at lutuin natin for 4 to 5 hours over medium heat. Pero kung may pressure cooker kayo ay pwedeng lutuin for 2 hours. At i-check mo ang water level every 30 minutes kasi dapat talaga yung ating mga lata ay submerged sa tubig. So dagdagan mo lang yung tubig kapag bumaba na yung water level. Delis na brand ang gamit ko, pero kung Alaska na yellow label ang gagamitin mo, pakukuluan mo lang siya for 2 to 3 hours. Kapag pressure cooker naman, 1 hour. Pagkaluto ay huwag na munang buksan, palamigin na muna ito. Mas safer kung overnight mo siyang palamigin. Alam nyo ba, masarap ito na palaman sa tinapay or dip. Ito yung ginagamit na dip para sa kutsinta. And pwedeng gamitin pang frosting ng cake. Pero better na gamitin ang Alaska na brand para hindi runny. Next naman ay magbabad tayo ng gelatin. Ito ay clear and unflavored. Tapos isoak na muna natin ito sa room temperature na water. At siguraduhin na lahat ng grano ng ating gelatin ay basa. So, kailangan natin ng gelatin para hindi naman lusaw yung ating cream. Kasi diba hindi whipped cream yung gamit natin. Hindi yung whipping cream, yung liquid. Ang gamit natin ay all-purpose cream. So, kung walang gelatin ay super runny yung cream natin kapag nasa room temperature. Tapos ay itabi na muna natin ito. Para sa ating crust ay meron tayong crushed na graham crackers. Lagyan natin ng cinnamon powder. Ito ay optional. Tapos ay i-mix na muna natin ito. And then malagay tayo ng melted na margarine. Kung gusto nyo ng butter, pwede. Tapos i-mix natin ito na mabuti. And eto na siya. Okay, so ito yung aking lalagyan. Pwede naman na hindi spring form pan. Pwede na ordinary na container or ordinary na cake pan. Ako lang kasi ito yung gagamitin ko para matanggal natin siya at makikita natin yung beauty niya, kumbaga. So, square ang gamit ko. Again, pwedeng gumamit ng ibang shape. Tapos, ito yung bottom niya. Naglagay ako ng cake board para madali siyang matanggal. Para pag slice ko, hindi magasgas yung ating bottom na part. Hindi ito yung size ng cake board ha. Bali, kinat ko lang yan. Rectangle kasi yung cake board na meron ako, tapos kinat ko lang siya. So, ayan. Okay. So, ngayon ay ilagay na natin yan. Tapos, patagin lang natin at i-press natin. Ayan, so eto na siya. Ilagay na muna natin sa chiller para mag-set. So, eto na siya. Gusto kong maglagay ng acetate. Optional to ha. Sa gilid kasi maglalagay ako ng mga nakaslice na saging. So, para hindi dumikit yung mga saging dun sa mismong belt, gagamit tayo ng acetate. Again, eto ay optional lang. Pwede hindi mo na ito gawin. Okay, para sa saging, ang gagamitin natin ay lakatan. So, i-slice natin ito. And eto na siya. So, slice lang natin ng ganito. So, ngayon, eto ay optional. Dahil naglagay tayo ng acetate, gusto ko maglagay ng banana dito sa gilid. Para pagtanggal natin ay makita naman yung design na saging. Tapos, sasabay ko na din paglalagay ng saging dito.
So, ganyan yung ibig kong sabihin. Hindi pala kita sa kabila. So, ganyan siya. So, nakatayo siya para pagtanggal natin, kita yung beauty ng ating banana. Tapos ngayon ay lagyan natin ng mainit na tubig. Mix natin ito para matunaw. Yan. Pagkatunaw ay tabi na muna natin para lumamig. Ngayon naman ay i-whip natin yung ating all-purpose cream. So, again, ito ay chilled overnight. Kahit anong brand, pwede. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And ayan, eto na siya. At dahil hindi matamis yung ating all-purpose cream, magdagay tayo ng kondensada. So, hindi na uubusin yung isang can, ha? Dahil alam niyo na may dulce de leche pa tayo. Konti lang naman. Ayan. Tapos, paglagay tayo ng konting vanilla essence or vanilla flavor. Or kung anong gusto nyo na pang flavor. Pwede caramel flavor. Tapos, i-mix lang natin ito. Ayan. And then ngayon ay ilagay natin yung ating tinunaw na gelatin. So, gradual lang. And ayan. So, ngayon ay mag-assemble na tayo. And eto naman yung ating dulce de leche. Tinikman ko siya, halata naman. Ang sarap talaga ng dulce de leche. So, ang gagawin ko lang ngayon para madali natin siyang ma-spread sa ibabaw ng ating mga saging ay ilalagay ko lang siya dito sa bowl. Tapos, i-mix ko lang siya para hindi naman siya ganito kakapal. So, para ilulusan lang natin siya. Ayan. Oh. So, ngayon ay ilagay na natin siya dito. Siguraduhin lahat ng saging ay covered ng ating dulce de leche. I-spread lang natin ang dulce de leche. Tapos ay ibuhos natin ang ating cream mixture at patagin natin ito. And then, ilagay natin sa chiller overnight para mag-set. At kinabukasan, eto na po siya. And then, eto ay optional. Malalagay tayo ng chocolate syrup or pwedeng chocolate sauce or chocolate fudge. Ayan. Okay, kung maglalagay ka nito, ay piliin mo yung bittersweet. Again, eto po ay optional. Pwede naman na mag-shave ka lang ng chocolate bar. Okay, kalat natin yan. Tapos mag-shave tayo ng white na tsokolate. At mag-shave din tayo ng dark chocolate. Okay, so tanggalin na natin. Ayan. Okay, so i-peel natin yung ating acetate. And ayan, tikman natin ito. Okay. Ang tagal ko na hindi nakakain ito. Oh my God. Yan siya, oh. Ang sarap. Masarap talaga ang dulce de leche. Tapos partner mo dun sa ating banana. And then layer ng ating cake at yung crust natin. Ang ganda ng combination nila. Napaka-underrated nito na dessert dito sa Pilipinas. Pero yung mga sangkap, lalo na yung banana ay very available and very common. Siguro ganun yun, no? Kasi yung saging ay very common, diba? So, parang hindi natin siya napapansin or parang tinitake for granted natin si banana na gawing dessert. Usually talaga, diretso kain. Maliban na ng mga saba dahil piniprito naman yun. Usually kasi, diba, yung lakatan ay kinakain natin diretso. Hindi na siya parang, ayun iba sa salad, pero yun lang. Walang ibang
ginagawang pang dessert gaya nito. So, maraming lakatan. Di ba walang season si lakatan? Kung minsan, wala. Pero very short time lang na wala si lakatan. So, pwedeng pang negosyo siya dahil nga very available si lakatan. Tapos, yung mga sangkap natin ay mabibili mo na sa grocery. Isa lang yung parang sana hindi ko ginawa dahil naging messy siya tignan. Naglagay tayo kasi ng chocolate na syrup. Masarap siya, oo, pero yun nga, dahil syrup yung ginamit natin. Very runny, so maganda kung chocolate fudge para hindi ganito. As in, super runny niya. Yun na kasi available dito sa akin, so tinamad kasi yung gumawa ng chocolate fudge. Gumawa na ako nito before, pero ang gamit ko ay whipping cream, hindi all-purpose cream. Yun ay yung whipping cream ay medyo matamis na, may lasa yun. Etong all-purpose cream wala, kaya naglagay tayo ng condensed milk. So, hindi naman natin inubos dahil nga may dulce de leche din tayo. So, para balanse lang yung lasa. So, konting kondensada lang yung inilagay ko sa ating cream layer. And, pwede mo siyang ibenta na per slice or pwede mong ilagay sa mga container na maliliit gaya ng clear pack. Nako, malapit na ang Pasko, so pwede mo itong gawing pang negosyo. Banoffee Pie for sale ngayong Pasko. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!